Nagpasya si Jinho na bisitahin ang black market upang maghanap ng mga naturang artifacts. Pumasok siya sa isang teatro at gumamit ng lihim na teleportation feature sa isa sa mga upuan para ma-access ang black market. Pagdating sa black market, napagmasdan ni Jinho ang kasiglahan ng lugar. Nakilala siya ng ilang tao at sinubukan siyang takutin, pero nang sabihin ni Jinho na umalis sila, umatras sila. Nagulat siya kung gaano sila kadaling sumuko. Sa loob ng isang tindahan, nakilala siya ng isang attendant at itinuro siya sa mga stand ng mga artifact. Nakakita si Jinho ng ilang low-level energy item ngunit hiniling sa attendant na ipakita sa kanya ang silid na may pinakamagagandang item. Ipinakita ang isang curse na item na may frost attribute, nagpasya si Jinho na ilagay ito at naobserbahan na tumaas ang kanyang bilis, tibay, at mahika. Ito ay may intermediate level ng frost energy, na nagpapasaya sa kanya na makakuha pa siya ng mas maraming magic gaya ng dati. Pinili ni Jinho ang item at umalis. Pumasok siya sa isang bar para gamitin ang teleportation service para makabalik sa Korea, ngunit kailangang maghintay ng 10 minuto. 3 manlalaro ang lumapit sa kanya, sinusubukang takutin siya at gustong sumakay sa kanyang kasikatan. Natawa si Jinho sa kanilang mga pagtatangka, na tinutukoy sila bilang mga lintana ng aapi sa mga mahihinang manlalaro para palakasin ang kanilang sariling reputasyon. Inanyayahan niya ang mga ito na salakayin siya, na nakakuha ng atensyon ng iba sa bar na nakakakilala sa kanya. Pinaliwala ng gang ang opinyon ng karamihan, na hinimok ng kanilang pagnanais para sa kasikatan. Naglabas ng kutsilyo si Jinho, at lumapit si Jinho sa gang, na ipinahayag na sapat na ang oras para maglaro. Pinagtawanan siya ng gang dahil sa kanyang pagpili ng sandata, pero tiniyak ni Jinho sa kanila na sapat na ito upang harapin ang mga peste at hindi niya kailangan ang kanyang espada. Inatake siya ng isa sa mga miyembro ng gang, pero naiwasan ni Jinho ang strike at binigyan ng isang malakas na siko sa mukha ang lalaki, na naging dahilan upang siya ay nawalan ng malay. Nagulat ang mga nanunood. Ang isa pang miyembro ng gang, isang magic user, ay may kumpiyansa sa kanyang magic, pero mabilis na lumapit si Jinho sa kanilang distansya, binali ang braso ng isang lalaki nang walang pag-aalinlangan. Ang magic user ay nataranta at natakot, umatake muli ng magic. Inihayag ni Jinho ang kanyang kakayahang magbasa ng hininga ng isang kalaban, maingat na iniiwasan ang mga pag-atake, at pagkatapos ay ibinaon ang kamay ng umaatake sa dingding. Pinalaan sila ni Jinho na huwag nang muling mag-cross ang kanilang landas, at pumayag naman ang natitirang miyembro ng gang. Nagtungo si Jinho sa teleportation habang ang mga nanunood ay nag-cheer sa kanya. Napagmasdan ni Jinho na kakaiba na ang mga taong ito, na kumikilos na parang nasa isang laro. Samantala, sa loob ng isang kotse, isang grupo ng mga individual ang nagmamasid sa pakikipaglaban ni Jinho sa black market. Ang isa sa kanila, na kilala bilang prinsesa, ay nagpakita ng matinding interes sa kanya. Sa kalye, nagalit si Jinho habang lumalapit ang mga fans para magpa-picture, gayunpaman, isang tao ang namumukod tangi sa karamihan, si Gang Yua, na kinilala ni Jinho bilang prinsesa ng Dokaebi Guild. Alam ni Jinho na siya ay ini-scout ng mga malalaking guild. Nakahinga siya ng maluwag nang makatakas siya sa crowd ng cafe dahil sa kanilang atensyon. Nagreklamo si Gang Yua dahil sa napakainit, na ikinagulat ni Jinho na kakaiba dahil mayroon siyang kakayahan sa mga apoy. Ipinaliwanag niya na gusto niya ang mga malamig na bagay, na ikinagulat ulit niya at nagdulot ng mga pagdududa sa kanyang tunay na pagkatao bilang Dokaebi Princess. Hiniling ni Gang Yua kay Jinho na sumali sa kanilang guild, na nagsasabi na ang Vice Master ang nagpadala sa kanya upang pagmasdan siya, at siya ay pumasa sa mga tuntunin ng labanan at may potensyal. Lalo siyang naintriga nito, at ipinakita niya ang mga incentive na matatanggap niya sa pagsali. Namangha si Jinho sa mga gantimpala ngunit tumanggi, na binanggit ang kanyang pag-iwas na sumunod sa mga order at misyon ng guild. Naunawaan ni Gang Yua ang kanyang paninindigan at binalaan siya sa tumitinding aktibidad ng mga halimaw na player, simula pa lang dati sa unang palapag. Nagpasalamat si Jinho sa kanya at umalis. Sa opisina, ipinaalam ni Jinho kay President Dietgu ang tungkol sa offer ni Gang Yua. Tinanong ni President Dietgu kung pinagsisihan ni Jinho ang hindi pagsali sa isang guild na mas makakatulong sa kanya.
Ipinahayag ni Jinho ang kanyang concern tungkol sa kahigpitan ng guild, at naantig si President Daegu sa kanyang loyalty, na nag-offer sa kanya ng isang buong building upang manatili dito. Hiniling ni Jinho na ang Eastern Gate Conquest ay itatakda sa loob ng 1 linggo simula ngayon, upang mabitag ang mga halimaw na player, o mas kilala sa tawag na Fins. Nagsimulang ipakalat ang balita tungkol sa nalalapit na pagsalakay ni Jinho sa Eastern Sea Gate. Nakita ito ni Cal Siner at inutusan ang kanyang mga alipin na kunin ang Tempest Bow mula kay Jinho. Naramdaman ni Cal Siner na siya ay binabantayan, isang isyu na nagmumula sa Sword Saya. Curious siya kung ang mga Fiend ay kakagat sa kanyang bitag, may kainahinala si Jinho sa mga Shadow Brothers na sumama sa kanya bilang medics. Tinanong niya si Jason para sa impormasyon tungkol sa kanila. Ginagamit niya ang kanyang darkness skill para palawakin ang range nito para sa mas magandang magic training. Sinuri din niya ang impormasyon ng gate, natuklasan na ito ay pinangalan ng Eastern Sea Gate, Island of the Forgotten Dragon, na may malinaw na kondisyon na talunin ang hindi pa kilalang dragon. Pinag-iisipan niya kung paano kakalabanin ang dragon nang wala pang kasanayan sa paglipad. Sa pagtanggap ng impormasyon tungkol sa Shadow Brothers mula kay Jason, natuklasan ni Jinho na sina Vincent at Edward mula sa Amerika ay mga veterano na may 200 matagumpay na misyon, na parehong dalubhasa sa mga kasanayan sa Shadow. Hinangaan nila si Jinho at hinangad na tulungan siyang tapusin ang huling uncleared gate ng Korea. Sa araw ng pagsalakay, maraming tao ang nagtipon sa labas ng tarangkahan. Sa kotse, pinagalitan ni President Daegu si Jinho sa hindi pagtutok sa misyon. Tiniyak sa kanya ni Jinho na natalo niya ang Ice Queen at hindi siya madaling mapapatay ng hindi kilalang dragon. Nag-aalala si President Daegu na maaaring nakikipagtulungan ang Shadow Brothers sa mga Fins at pinag-iisip ang itigil ang pagsalakay, pero tiniyak sa kanya ni Jinho na mayroon siyang plano. Pinati at pinuri ng Shadow Brothers si Jinho, nagulat nang sumagot ito sa English. Pumasok sila sa gate, at sinubukan ng isa sa magkapatid na salakayin si Jinho, ngunit hindi niya naramdaman ang aura ni Jinho na nag-aalangan. Nagplano ang magkapatid na humanap ng isa pang pagkakataon para atakihin siya habang hinahanap ang dragon. Biglang nilamon sila ng napakalaking anino ng Forgotten Dragon Boss. Nalaman nilang nawala na si Jinho. Sinubukan ni Vincent na gambalain ang boss habang hinahanap ni Edward si Jinho, at pinaghihinalaan niyang siya ang aninong ito. Inatake ni Edward, ngunit nawala ang anino, at ipinakita ni Jinho ang kanyang sarili. Binalaan si Edward na itago ang kanyang mga scarlet na mata. Itinanggi ni Edward ang pagiging isang Fiend, at ipinaliwanag ni Jinho ang mga kahihinatnan ng pag-inom ng dugo ng demonyo at paggamit ng mahika. Inatake ni Edward si Jinho gamit ang kanyang mga shadow, nagbabalak na hampasin ang kanyang mga binti, pero ginamit ni Jinho ang kanyang kasanayan na nightwalking para mawala. Takot na takot si Edward, napapaligiran ng darkness ni Jinho. Si Vincent ay nakikipaglaban sa dragon habang si Edward ay nakatakas mula sa gubat, napabulalas na itinago ni Jinho ang kanyang tunay na lakas. Pinagalitan siya ni Vincent dahil nabiktima siya sa mga kasinungalingan ni Jinho at nagplanong atakihin muna ang kahinaan ng dragon, ang reverse scale. Inatake sila ng dragon, at tinawag ni Vincent si Edward upang tanggalin ang reverse scale. Gayunpaman, nagalit ang dragon, at walang tigil itong nagwawala. Pinalak ni na Vincent at Edward na ilihis ang atensyon ng dragon kay Jinho, pero nabigo sila sa kanilang mga pagsisikap. Gumawa si Jinho ng mga palaso mula sa darkness, pinatama ito sa langit. Pinaulanan niya ng pana ang dragon, dahilan para bumagsak ito at hindi makagalaw. Ang Shadow Brothers ay namangha, at ipinakita ni Jinho ang Tempest Bow ni Tashar. Sumalakay ang isa sa magkapatid kay Jinho, na mabilis siyang pinugutan ng ulo. Ang pangalawang kapatid na lalaki ay umatake sa galit, at pinatay siya ni Jinho sa pamamagitan ng pagsaksak sa kanya, na nagsasabi na dapat silang magsisi sa kanilang susunod na buhay. Lumapit si Jinho sa walang pangalan na dragon at binigyan ng huling atake. Napagpasyahan niyang siyasatin ang katawan ng dalawang Fins, gamit ang kanyang kakayahan sa confession upang basahin ang kanilang mga alaala. Nakita niya ang kanilang mga krimen, huminto habang napagtantong pinatay sila ng napakabilis, at naghanap ng impormasyon tungkol sa samahan ng mga Fins.
Ang kanyang kakayahan ay hindi makakuha ng kumpletong mga alaala dahil sa mababang antas pa nito, pero nakita niya ang taong nagbigay sa magkapatid ng kanilang mga kapangyarihan. Pagkatapos ay ginamit niya ang kasanayan sa confession upang basahin ang mga alaala ng dragon, nalaman na ito ay dating emperador ng siya pa ay tao. Nakonsensya si Jinho sa kanyang pagpatay sa kanyang ninuno, nagbigay galang, at pinanood ang pag-akyat ng kaluluwa ng dragon. Nakuha nito ang titulong Helper of Ascension at isang natatanging item, ang Flute of Tidal Breath. Pagbalik mula sa gate, isang press conference ang naghihintay. Tinalakay ng media ang panganib ng tarangkahan at pagkamatay ng Shadow Brothers. Umiyak si Jinho, sinisisi ang sarili sa kanilang sakripisyo. Nanood at nagplano si Kyle Siner na magpadala ng mga watchdog sa auction sa Las Vegas. Sa opisina, nakita ni Jinho ang kanyang sarili na nabigla sa maraming kahilingan sa komisyon na natanggap niya. Nakaramdam siya ng pagkalito, lalo na dahil nabanggit niya sa isang conference na ginawa ng Shadow Brothers ang halos lahat ng trabaho upang i-clear ang gate. Si Chase Son, isa sa kanyang mga kasamahan, ay nagbigay ng ilang karunungan, na nagsasabi na ang swerte ay isang kasanayan din, at inirerekomenda na magpagupit siya. Si Jinho, na pinahahalagahan ang kanyang payo, ay pinayagan siyang umalis ng maaga. Nakangiti itong umalis, pinaalalahanan siyang magpagupit sa kanyang paglabas. Habang naglalakad si Jinho sa labas, hindi niya maiwasang isipin na ang pagsusuot ng kanyang maskara ay nagiging mas simple ang lahat. Nagpasya siyang bumisita sa isang aklatan ng comics kung saan natuklasan niyang walang ibang bisita. Medyo gumaan ang pakiramdam, tinanggal niya ang kanyang maskara at naghanda na umupo sa kanyang karaniwang pwesto. Gayunpaman, naputol ang kanyang mga plano nang makita niya ang isang batang babae na nakaupo na, at sa kanyang pagtataka, si Chaeson pala iyon. Pareho silang nabigla sa hindi inaasahang pagtatagpo na ito. Tumingin sa kanya si Chaeson at tiniyak na walang masama sa pagbabasa ng manhwa. Mapaglarong tinukso siya ni Jinho tungkol sa pamagat ng binabasa niyang manhwa, na naging dahilan ng pagkairite niya. Pagkatapos ay nagtanong siya tungkol sa kanyang libro, at sumagot si Jinho na ang kanyang pinili ay hindi masyadong maganda. Sinabi ni Jinho ang kanyang pagkabigla nang makita siya sa isang manhwa cafe, kung isa sa alang-alang na siya ay isa sa mga elite. Gayunpaman, ipinaliwanag niya ang kanyang pag-ibig sa lugar kung saan makakahanap siya ng aliw at kasiyahan sa halimuyak ng mga lumang libro. Sumang-ayon si Jinho sa kanyang sentimiento. Pagkatapos ng magiliw na pamamaalam, hindi napigilan ni Jinho na humanga sa etika sa trabaho ni Chaeson at nagpasya na dapat din siyang magsikap. Nang maglaon, ipinaalam ni Jinho kay Diego ang kanyang planong pumunta sa Estados Unidos upang hanapin ang meeting place ng mga Finns. Iniabot niya ang mga natitirang buto ng dragon at hiniling kay Diego na ihatid kay Quan Noi para sa paggawa ng espada. Habang nakahiga si Jinho sa kanyang kama, hiniling niya kay Chaeson na maghanda ng plane ticket papuntang Las Vegas. Tiningnan niya ang kanyang mga item at stats, napagtanto na hindi magtatagal magagamit na niya ang sword aura at makipagsapalaran sa ikalawa at ikatlong palapag. Iniisip niya kung gaano kalakas ang mga top players sa lumipas na 25 taon. Pagdating sa Las Vegas, nagreklamo si Jinho tungkol sa nakakapagod na biyahe sa eroplano, na naalala ang mga araw kung saan pinadali ng teleportasyon ang kanyang mga paglalakbay. Mabilis niyang hinanap ang tagpuan ng mga Finns at nagpa siyang tapusin ang kanyang misyon ng mabilis para sa ilang karapat-dapat na pahinga. Sa lugar ng pagpupulong, pinag-usapan ng dalawang Finns ang mga watchdog at kung paano sila naging responsable sa pagkamatay ng kanilang boss. Dumating ang tatlong watchdog at nagtanong tungkol sa kanilang mga bagong order. Nang malaman nila na nagbago ang kanilang misyon, ipinahayag nila ang kanilang pagkadismaya sa hindi pagtungo sa ikalawang palapag. Sinuri ng leader ng watchdogs ang mga utos pagkatapos ay sinunog ito upang matiyak na walang natitira pang bakas. Sa pag-alis ng watchdogs, nakahinga ng maluwag ang dalawang Finns. Si Arma, ang skeletal mage, ay kilalang may reputasyon na kabilang sa massacre sa Turkey. Dumating si Jinho at mabilis na pinatay ang dalawang Finns, na ikinalungkot niya sa kanilang kakulangan ng kapaki-pakinabang na mga impormasyon. Tinawagan niya si Diek at humingi ng tulong sa pagkuha ng tiket para sumali sa auction sa Las Vegas. Bumisita si Jinho sa auction venue para maging pamilyar sa paligid.
Nang tangkaing pumasok ni Jinho sa kasino, una siyang hinarang ng mga gwardya, ngunit nakilala siya ng isa sa kanila noong sinubukan nilang i-recruit siya kasama si Gang Yua. Na-curious si Jinho tungkol sa kanilang presensya sa Las Vegas at nalaman na nagtatrabaho sila bilang security para sa kasino. Nagtanong siya tungkol sa dahilan ng pagtunog ng alarma noong sinubukan niyang pumasok sa kasino, at ipinaliwanag na ang mga manlalaro ay hindi pinapayagan sa regular na palapag ng kasino, dahil ang kanilang mga kakayahan ay maaaring humantong sa malaking pinsala para sa establishmento. Sa halip, mayroong isang hiwalay na kasino para sa mga manlalaro kung saan ang mga dealer ay mga manlalaro din mismo.